Si King Kong ay gusto lang kumain ng almusal. Ngunit bigla siyang napasigaw sa sakit. Dahil pala may bulok siyang ngipin. Sabi nga nila masakit ang ngipin na parang sakit ng buong katawan. Kaya napilitan siyang humingi ng tulong sa mga tao. Agad namang tinawagan ng doktor ang isang dentista upang bunutin ang bulok ng ngipin ni King Kong. Matapos siyang lagyan ng pampatulog, lumapag ang dentista gamit ang helikoptero sa kanyang balikat at ginamit ang mga kadena upang atali ang bulok ng ngipin. Pagkatapos ay sinimulan ang pagbunot. Sige, simulan na natin. Para makakain pa rin siya ng karne sa hinaharap, nilagyan siya ng dentista ng pustiso na gawa sa titan. Sinubukan ni King Kong at labis siyang natuwa, ngunit hindi niya alam na pagtatawanan siya ng kanyang mga kauri. Matapos maalis ang bulok ng ngipin, muling bumalik ang kanyang lakas at sigla. Ngunit pagkabalik niya ay agad siyang nagkaproblema. Isang grupo ng mababangis na aso ang humabol sa kanya. Bagamat hindi siya natatakot, napakarami ng mga ito, at mahirap silang labanan ng sabay-sabay. Kaya pumunta siya sa gilid ng isang bangin, at tumalon pababa, upang iwanan ang mga aso sa likuran. Ngunit laking gulat niya nang tumalon din ang mga aso, at sa unahan ay wala ng daan. Ngunit ngumiti si King Kong nang may kakaibang ngiti, dahil niloko niya pala ang mga aso na sundan siya. Handa na siyang bigyan sila ng leksyon. Isa sa mga aso ang unang umatake, ngunit nahulog ito sa bitag na inihanda ni King Kong. Bago pa makagalaw ang iba pang mga aso, inilunsad ni King Kong ang pangalawang bitag. Nang kumalat ang makapal na usok, natabunan ng mga bato ang buong kawan ng mga aso. Halos walang nakaligtas. 3 aso lang ang nakaligtas. Ngunit tila gusto pa nilang lumaban. Ayaw naman ni King Kong na lipulin silang lahat, kaya dinampot niya ang katawan ng isang aso sa lupa, at pinunit ito sa gitna gamit ang buong lakas. Nang makita iyon ng natitirang mga aso, agad silang tumakbong papalayo sa takot, dahil nabalutan siya ng malagkit na likido. Nabahala si King Kong at nakaramdam ng pagkadiri. Kaya pumunta siya sa talon upang maghugas ng katawan. Pagkatapos ay bumalik siya sa tahanan upang kumain. Ngunit biglang, may umalingaw-ngaw na malakas na dagandong mula sa bangin. Akala niya ay mula iyon sa isa pang higanti. Kaya tumakbo siya patungo sa pinanggagalingan ng tunog. Ngunit pagdating sa bangin, nakita niyang ang ingay ay galing lamang sa isang palaka. Nakakatawa. Nadismaya si King Kong, dahil matagal na niyang hinahangad makakita ng kapwa higanti. Ngunit hindi niya alam, na malapit nang matupad ang kanyang hiling. Pagbalik niya sa tahanan, naramdaman niya ang isang nakakakilabot na enerhiya. Kaya kinuha niya ang matagal nang nakatagong palakol, at naghanda sa posibleng labanan. Pagkatapos ay pumunta siya sa gilid ng bangin, at nakita niyang may asul na liwanag na nagmumula roon. At mula roon din nagmumula ang kakaibang enerhiya. Upang malaman kung ano iyon, nagpasya siyang bumaba upang siyasatin. Nakakatawa, ginamit niya ang liwanag mula sa kanyang palakol. At labis siyang nagulat sa nakita. Napakaraming kalansay ng mga nilalang tulad niya. Nalungkot siya sa tanawing iyon. Ngunit biglang may narinig siyang malakas na ungol sa malayo. At natuklasan niyang may mas malaking silid pa sa loob. Biglang napansin ni King Kong ang isang dambuhalang anino na lumalabas mula sa ulap ng usok. Unti-unting papalapit ang nilalang. Naghanda si King Kong na parang may kaaway na paparating. Agad siyang naghanda para sa labanan. Habang palapit ng palapit ang anino, laking gulat niya nang makita na isang munting unggoy lang pala iyon. Lumuhad siya sa tuwa, at marahang inilapag ang sandata sa lupa. Baka kasi matakot ang maliit na unggoy. Inilahad ni King Kong ang kamay niya upang haplasin ito. Dahan-daang iniunat din ng unggoy ang kanyang kamay. Ngunit sa sumunod na sandali, bigla itong tumakbo palayo. Agad namang hinabol ni King Kong. Ngunit sa likuran niya, lumitaw ang isang mabangis na malaking unggoy. Bago pa man makapagsalita si King Kong, 2 pang higanteng unggoy ang sumulpot at pinigilan siya. Galit si King Kong dahil sa pataksil na pag-atake. Kaya naghanda siyang gumanti. Kahit 3 kalaban ang kaharap niyang kasing laki niya, ginamit niya ang lakas ng katawan niya. At natalo ang 3 sa isang laban. Ngunit biglang, tumalon muli ang maliit na unggoy. At inatake si King Kong na nakangisi pa. Mukhang kakampi ito ng 3 higanti. Nagngit-ngit si King Kong. Hinablat ang maliit na unggoy at ginawang sandata. At pinagpapalo ang mga kalaban.
Sa gitna ng labanan, isang unggoy ang nahulog sa bangin. Ngunit agad itong nasalo ni King Kong. Dahil isa rin itong kauri niya, kaya hinailan niya ito paakyat. Ngunit sa sumunod na sandali, sinaksak siya ng unggoy gamit ang butong kutsilyo. Labis siyang nainis sa pagtataksil na iyon, kaya hindi na siya nagdalawang isip, at sinipa ito pababa sa bangin. Nang makita nila ang lakas ni King Kong, alam ng natitirang unggoy na wala siyang laban, kaya tumalikod siya upang tumakas. Nakita iyon ni King Kong, at agad siyang bumato ng malaking bato rito. Pagkatapos ay hinatak niya palabas ang maliit na unggoy mula sa puno, at itinapon ito sa lupa upang turuan ng leksyon. Sa harap ng galit na King Kong, parang batang nagkasala ang maliit na unggoy, at natigilan sa takot, pinulot ni King Kong ang butong kutsilyo sa lupa, at sinenyasan ang maliit na unggoy na dalhin siya sa tirahan ng mga gorilya. Ngunit ayaw ng maliit na unggoy. Subalit dahil sa takot kay King Kong, napilitan itong sumang-ayon. Dinala siya ng maliit na unggoy sa tabi ng lawa. Tahimik ang tubig na parang salamin. Ngunit ang tusong maliit na unggoy ay nagkunwaring inosente. Pagkatapos ay tumalon siya sa lawa at naglaro ng walang pakialam. Ngunit alam ni King Kong ang kanyang panlilinlang. Pumasok siya sa tubig upang maghugas ng katawan. Sa mata ng maliit na unggoy ay mababanaag na may masama itong binabalak. Parang may isang nakakatakot na nilalang na palihim na papalapit. Paglingon ni King Kong ay nakita niyang isang dambuhalang uod iyon. Inakala ng uod na mananakop si King Kong, kaya tumakbo palayo ang maliit na unggoy. Nakipaglaban si King Kong sa uod ng pantay na lakas. Walang gustong magpatalo. Hanggang sa mahaylan ni uod si King Kong pababa sa lawa, at muling tumahimik ang tubig. Ngunit sa katahimikan, may panganib na nagkukubli. Biglang sumulpot mula sa tubig si King Kong. Ngunit nakapulupot pa rin sa kanya ang uod. Samantala tumatakas ng mabilis ang maliit na unggoy. At habang nagdiriwang sa kanyang pagtakas, bumagsak mula sa langit ang palako ni King Kong. At hamarang sa kanyang daraanan. Napatumba siya dahil sa pagkagulat. Pagkatayo niya, isang ulo ng isda na mas malaki pa sa kanya ang bumagsak sa harap niya. Akala niya ay pagagalitan siya ni King Kong. Ngunit sa halip ay inutusan lamang siyang magpatuloy sa daan. Walang binanggit si King Kong tungkol sa nangyari kanina. Doon lang natutong matakot ang maliit na unggoy. Habang lumulubog ang araw, tahimik silang kumain sa gitna ng kalikasan. Nakita ng maliit na unggoy na masayang kumakain si King Kong. Gusto rin niyang humingi ng kaunti, ngunit nahihiya siyang lumapit. Napansin ni King Kong ang kanyang mga tingin, at napayuko sa hiya ang maliit na unggoy. Hindi naman madamo si King Kong, kaya binigyan niya ito ng piraso ng isda. Ngunit nagduda pa rin ang maliit na unggoy. Napailing si King Kong sa kanyang reaksyon, at itinapon na lang ang isda sa lupa. Bahala ka kung gusto mo. Tiningnan ng maliit na unggoy ang isda, at agad itong dinampot upang kainin sa tabi. Habang kumakain ay tumingin siya kay King Kong, at napagtantong mabuti pala itong nilalang. Kaya marahang lumapit at naupo sa tabi ni King Kong. Parang mag-ama silang nagtatamasa ng tanawin, kasabay ng paglubog ng araw sa kalangitan. Matapos kumain ay nagpatuloy silang maglakbay. Nadaanan nila ang napakalaking kalansay. Hindi alam kung gaano ito kahaba, at kung kanino ito galing. May nagsasabing ito ay mula sa sinaunang lahi ng mga dragon. May iba namang naniniwalang ito ay sa pinunong ahas. Lumakad si King Kong sa ibabaw nito na parang langgam sa tao. Hanggang sa tuluyang madala siya ng maliit na unggoy sa nayon ng mga gorilya. Ngunit hindi ito tulad ng kanyang inasahan. Parang impyerno ang lugar. Lahat ng gorilya ay inalipin at pinagtatrabaho ng mabigat. Nabigla si King Kong sa kanyang nakita. Ang mga gorilya ay sinasaktan kapag nagkamali sa trabaho. At hindi na ito matiis ni King Kong kaya lumapit siya upang tumulong. Gusto ng maliit na unggoy na huwag makialam si King Kong. Ngunit hindi siya nakinig. Tinulungan ni King Kong ang gorilyang nakahandusay sa lupa. Ngunit ikinagalit iyon ng tagapamahala. Sumigaw ito at minura si King Kong. Ngunit tinamaan siya ng isang matinding suntok mula kay King Kong. Umungal si King Kong at ipinahayag ang kanyang kapangyarihan. Ngunit hindi niya alam na may mas mabangis pang nilalang dito. Isang pulang gorilyang may peklat ang lumabas mula sa kuweba. Ang pangalan nito ay Scar. Noong nakaraan ay natalo siya ni Godzilla. Isinumpa ang buong lahi sa maliit na mundong ito. Maliban lamang kay King Kong. Si Scar ang nagtatag ng grupo rito. At siya ang namumuno sa lahat ng gorilya. Lumundag siya pababa na may nakakatakot na presensya. At ang lahat ng gorilya ay lumuhad sa takot.
Lumapit si Scar kay King Kong na may matalim na titig. Ngunit hindi nagpadaig si King Kong sa kanyang aura. Umikot si Scar sa paligid ni King Kong. At huminto sa harap niya. Pinuksan niya ang bibig ni King Kong gamit ang kamay. At nakita ang mga ngiping gawa sa titanyo. Kaya napatawa siya ng malakas. Napilitan ding tumawa ang ibang mga gorilya. Ngunit biglang nag-iba ang ekspresyon ni Scar. At tumalon siya sa harap ng maliit na unggoy. Umungol siya ng galit. Lumabas ang tiyuhin ng maliit na unggoy at pumagitna. Nakiusap kay Scar na huwag magalit. Tumigil si Scar at nag-isip sandali. Makikita sa kanyang mukha ang pagiging malupit. Pagkatapos ay itinulak niya ang tiyuhin sa kumukulong lava sa harap ni King Kong. Hindi niya alam na iyon ang magiging dahilan ng galit ng maliit na unggoy. At magiging sanhi rin ng kanyang pagbagsak balang araw. Hindi na matiis ni King Kong ang kalupitan ni Scar. At ganoon din si Scar sa presensya ni King Kong. Magsisimula na ang labanan ng dalawang hari. Winasiwas ni Scar ang kanyang sandatang buto. At nagsitakbuhan ang lahat ng gorilya sa takot. Hinawakan ni King Kong ng mahigpit ang kanyang palakol at naghanda sa labanan. Ang ganitong labanan ay isa laban sa isa. Kaya't nirerespeto ito ng lahat ng gorilya.